Kaya ang ating pagsamba ngayon, ang ating pagpuri, ang tema, napansin niyo ba ang tema ng ating praising kanina? Anong tema ng praising natin kanina? Si Meggy. Tiger look. Ano yung tema ng ating, di ba celebrate? Di ba celebrate? Nagse-celebrate tayo sa pagtatagumpay na ginawa ng Panginoon sapagkat kayo ay mga anak ng Diyos na mantatapang. Alam niyo ba ibig sabihin na magsisampalataya kayo? Ibig sabihin ay maging matapang kayo. Kayo'y magpakatapang. Yun ang turo sa atin ng Diyos. At kung wala kayo na mga matatapang, ano ang sasampalatayanan ng mga taga Nueva Ecija? Aba, ang mga anak ng Diyos, may gawain daw, nangawala, nangatakot sa bagyo. Subalit, kayo na mga anak ng Diyos, ang natatakot ay bagyo sapagkat nandoon ang inyong pananampalataya. You take the kingdom by... Nasaan ang force nyo? Wala naman akong maramdaman. You take the kingdom by... Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Puwersahan! Ginagawa niyo ang kalooban ng Panginoon. Iyan ang mga nagsisisampalataya. Ang ibig sabihin ng doubt, ang ibig sabihin ng unbelief ay duwag. Ayan. Mga umaatras, mga sumusuko, at kung kayo'y nagsiatras at kung kayo'y nagsisuko, nasaan ang mga kaluluwa na nangaligtas? Di ba silang lahat ay nanlulupaypay? Kaya naman tayo masasaya sapagkat tayo pinagtagumpay ng Panginoon. Purihin ang Panginoon ng mga matatagumpay na tao. Naman, pakinggan natin ang patotoo ng Sister Maura kung paanong siya ay pinagpagtagumpay ng Diyos. Kayo ba nagugutom na? Bakit nawala na ang tao rin sa dalawang hilera doon? Nangasaan na iyon? May nakaupo ba dyan? Sino? Ram-ram! Nasaan po kayo? Balik sa upuan! Ayan, ipapanawagan kayo. Tinuturuan kayo ng mga leader sapagkat kayo ang hahalili sa amin. 2 years and 9 months na lang ako sa DepEd. Ayan. Hindi na 3 years kasi July ako eh. And I will enjoy life sa labas ng DepEd after 2 years and 9 months. Sabi ng misis ko, pag-retire mo, ganito. Pag-retire mo, ganito. Ganito, iayos mo. Ayan, nakakaupo na ba? O, Sister Maurali ka na rito. Bakit namumutla ka sa upuan? Purihin po muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Yun nga po kung paano nagtagumpay ang Diyos sa
akin at ako rin ay nagtagumpay. Nung panahon pong crusade nga po, noon po ay may mga bagyong, dalawang bagyo yun eh. Ay, Webes pa po ng gabi, ako'y namlansya na. Nai-ready ko na yung isusuot ko, pero sabi ng asawa ko hindi matutuloy at malakas ang bagyo, signal number 5. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-negative, itiko mo yung bibig mo kasi ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya hayaan ang gawain sa Nueva Ecija ay hindi matuloy. Pero binawi ng aking asawa. Ang sabi niya, oo nga paggawain ng Diyos, katulad sa Bicol, sabi niya ganyan. Dumating sa kanya yun. Katulad sa Bicol, nung panahon daw ni Pastor Boy na nag-crusade doon, napakalakas ng bagyo, halos yung mga table na pinaglalagyan ng mga batiya ay nag-aalsahan. Yun na hindi ko nasabi nung ako'y magpatotoo noon. Pero binawi nga ng aking asawa na ibig sabihin talagang ang Diyos ay napakabuti. So noon nga po, tama ang aking isip, maagap aalis. Alas 7, tanungan, maagap-agap pa, mga 6. Nagtatanong sa GC, kumusta naman dyan? Sabi ng ating pastor. Ay di may sumagot. Nakasagot ako, sabi ko, parang madilim ang panahon. Nagbabadya ng ulan. Bigla akong napatigil, sabi ko, negative yata yung nasabi ko. Nagbabadya ng malakas na pag-ulan. Sana igaganyan ko, malakas na ay nasabi ko, malakas na pag-ulan, nagbabadya ng malakas na pag-ulan. Pero bagamat ganun nga, nagtatanungan, anong bangka ang gagamitin? Ihahatid ba tayo ng bangka ni Daniel pa nagsuluba or paano? Tapos sa madalit salita, ang sabi ni Pastor Pipit, tayo sa na lang, sa Amyanan ng Subay, kanya-kanyang biyahe. Sabing ganun. So ako naman, kumo itong aking mga kasamahan, mga apo, tawag ako kinalalak. Alam ko kasi kung gumising iti tanghali na, alam ko kasama si Lalak. Tawag ako ng tawag, so naka-offline ni mag-asawa. Pinapuntahan ko sa asawa ko dahil alas 7 aalis. Punta naman ang asawa ko. Pinapuntahan ko si Eli kasi talagang ito ang mga kasamahan ko Pagkatapos nga po noon, ngayon nga, nagpasya na, alis na. Kami ay nahuli po, si Ruth, si Eli, ako. Pero nauna na po ang mga Pastor Pipit. Bagamat noon ay mabilis ang biyahe sa Subay, sa Amyanan. Nakasakay sila doon sa malaking bangka. Ay di pagdating po namin doon, tahimik ang paligid, tahimik ang lawa. Pero maulap. Pagdating namin doon, wala nang bangkang malaki, naroon si Brother JR na nagbabantay nga sa mga kapatiran. Na sabi nga niya, sana'y ako hahanap ng malaking motor para isang sakayan tayo. Ay nagkauna-una naman ng alis. Ay di ako nakikiramdam. Sabi nung aking kaeskwela, si Fernando Distor yun. Ay hindi ko nga makilala, ibang puti na ng may balbas na mga puti. Hoy classmate, bakit naman napakaliit niyang motor mo ay ganyan-ganyan? Ano pa? Ang palangoy ay iisa, sabi kong ganyan. Sabi, naku mate, sumakay ka na. At inay kayang-kaya, 6 ang capacity nitong bangkang ito. Ay mamamatay ka sa nervyos. Sabi ko, ay hindi. Ay tinanong ko rin 2 bata akong kasamahan. Si Ruth at saka si Eli, tayo ba'y sasakay na? Ay sabi ni Eli at ni Ruth, sumakay kayo, Tia Uray. Ay di kami sakay. Sabi ni Brother JR, huwag kayong gigindarini sa walang palangoy, diyan kayo sa may palangoy. Ay di sakay kami. Sige, 6 ang capacity, kayo magati-hati na lang. Ay 4, may sumakay na taga-Subay ba yung lalaki?
Ay di alis. Pero ako'y, naku po, Diyos ko, kami samahan ninyo na kung paano pupunta kami sa gawain mo. Ay bigyan mo ako ng lakas ng loob, tapang, sakay. Pagkatapos, nung naroon po sa kalagitnaan ng amyana ng sa iniisip ko kasi, ang nagsulo ay lang 5 to 8 minutes, nandun ka na, ay sa Nabotas. Pero sa Subay, malayo. Sabi ko, naku, napakatagal na ng biyahe natin, hindi pa Maya-maya po, bumuhos na ang balas na ulan. Naku, ayan na. Sabi ko, naku, classmate, na? Abe, oo nga, hindi ko makita, ibaba ang payong. Ganyan. Zero visibility, wala kaming makita, puro namumuti ang ulan, ang laot, madilim. Pero bagamat ganun, malakas yung hindi naman ganun kalakas yung alon, walang alon, pero gumaganyan ng tubig. Naku po, panay po ang dalangin ko, Lord, samahan mo kami kahiya-hiya kapag kami nalubog din. Sabi ko, tumitingin ako doon sa gilid. Sabi ko, classmate, ano ba pag ba na doon? Malalim din doon na yan, tsaka walang aanuan. Sige na, go na. Ay, ering si Ruth, eri pala ay nadidiinan ko yung balikat. Hindi niya, hindi ko alam. Sabi ko, naku, Diyos ko, kaawa na kami din, balalim sa amyanan. Kahit gilid yun malalim doon. Lord, ano yung ko? Malapit na. Ruth, natatanaw ko na, malapit na. Naku po, Diyos ko. Sabi ko, paano yung Diyos ko? At sabi ko nga, hindi ako marunong maglangoy kasi tumanda na ako sa isla, hindi ako marunong maglangoy. Hindi ako marunong. Pero, laging ang Diyos ang aking nasa isip, yan ang laman ng aking puso, ng aking isipan, na talagang siya ay Diyos na buhay, na nakikita niya, nalalaman niya yung nasa ating loob. Napakabuti niya, at talagang pinagkalooban kami na makarating doon sa Pritil. Pagdating sa Pritil, sabi nung lalaki, ma'am, sa inyo ay sa akin ay 3 na ang iuupa ko. Kasi 6 yan At kayo ay 3 na. So nagbigay ako ng 150 ron sa lalaki. Pagdating sa Pritil, sakay kami sa tricycle. Sabi 6 daw ang biyahe. 6 na tao ang isang biyahe. Ay di sabi na naman ng lalaki, ay sige ma'am, sa akin uli ay 3, sa ay 3. Ay di sige, nang kasundo na naman. Dahil malakas nga po ng ulan noon, bumabaha na rin sa Pritil na nagsulo. Sakay na kami sa tricycle. Hindi namin napansin, nandun pala yung Fortune, L300. Na nandun na mga serpipit. Sabi ni Ruth, Hati Auraya, yan ang L3. O, di sige, sakay tayo, baba. Sabi ko, ay eto na ang bayad. Sabi nung lalaki, ma'am, wag na kayo magbayad. Ako na po magbabayad lahat. So, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At sabi ko, brother, salamat. Pagpapalay ka ng Panginoon. Yung ganon. Ay, di, ayun nga. At pagdating namin sa L3, yan palang si Ruth ay nagkukwento na rito akin na Pastor Pipit. Nagkakatuwaan. Sabi ko nga, nauuwi lang sa katuwaan. Pero hindi ko po alam na talagang si Ruth ay napanggigiti lang po sa balikat. Kasi basang-basa talaga kami. Basang-basa ako na pagdating nga sa L3, malamig pa. Sa mandalit salita, sakay na kami ng L3 papunta ng Sampaguita. Pagdating sa Sampaguita, sabi ni Pastor Pipet, kakababa. Baba daw ako sa L3. At ikaw ay sumakay sa Fortuner. Sa Fortuner ako. Ay di sabi ko, ako'y basang-basa. Bala kong manghiram ng damit kay Nita. Ay di ayun nga. Pagdating namin dun sa gawaan ba yun ng mga motor, nabutasan ng gulong yung Fortuner. So ayun, ako'y ihing-ihi. Sabi ko, yung ba'y matagal, ako muna iihi sa Sampaguita. Iniwan ko yung gamit ko sa Fortuner. Pagdating sa Sampaguita, Nita, pairam ng damit. At ako'y basang-basa, nagiginaw na ako noon. Sabi ng Seriner, ng Pastor Riner, Kaka, hindi ka pwedeng sumakay sa Fortuner. Ikaw ay sa L3 dahil walang matanda doong mangunguna, puro kabataan. Ganun ba? O sige, kunin mo na ang aking gamit sa Fortuner. At ayun nga, kinuha doon.
At kami ay nagkakatuwa nung nasa ano na. Pagdating doon sa L3, sabi ko naisip ko, nakaw, ay ako pinamahala. Kakapamahalaan mo ang L3. Kargahan ng 2,000 na krudo. Nakaw, ako pinamahala. Wala na akong gaanong pera, pero may pera ni. Ay, ayun na nga. Pagdating doon, sabi, magkano tayo sa Sabi, tig 200 tayo. 200. Huwag na ninyong kunan ang mga anak ni Pastor Hiner at saka si Peter. Ay, pero sa naman, nagbigay naman si Glenn yata. Si Tere. Si Glenn hindi na nagbigay. Pinakain kami ng birthday ni, Pinakain kami ng birthday ni Monroe. Ay, ayun nga po. Ay, ako'y tuwan-tuwa. At ganyan pala talaga ang Panginoon Si Peter pala noon ay walang pera talaga. Patuto dito. Ay, sabi ko nga, ay mabuti hindi natin nasingilan si Peter Ay, wala na raw pera, 200 na. Kaya talagang ang Diyos ay napakabuti. Nagkatuwa kami noon at talagang sa pagkain ay libre din sa Jollibee. At pagdating po sa Nueva Ecija, makikita ninyo, napakaliwanag. Walang ulan kaming habang kami nagbibiyahe, malakas ang ulan, hanggang doon sa, Bulacan o Valenzuela. Pagdating sa Valenzuela, wala nang ulan. Hanggang Nueva Ecija, wala nang ulan, napakaliwanag. Kaya nga sabi ko, noon, kung ako pala ay namali ng pagpapasya, na talagang tiningnan ko yung panahon, hindi talaga ako makakasunod sa Panginoon. Na talagang napakabuti ng Diyos, nandun yung pagsunod. Nagtiwala ako, nang sabi ko nga, talagang sa pagsunod, naroon yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, maski nung ako makauwi, hindi ko lubos na maisip na talagang napakalakas ng bagyo pagdating sa Nueva Ecija. Walang kabagyo-bagyo, maliwanag, at talagang ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa lugar ng Nueva Ecija. Purihin ang Panginoon. At kaya nga, yun nga, nagtagumpay ang Panginoon sa akin at ako rin ay nagtagumpay dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pagtatagumpay sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon.